ang videong ito ay follow up para sa fib retracement natin para mas effective natin magamit ito na strategy. So, ituturo ko sa inyo ngayon kung ano talaga yung proper way na paggamit ng fib retracement. So, ngayon gagawa ko ng example para guide nyo sa paggamit ng fib retracement. So, nandito tayo ngayon sa AUDCAD. Check natin muna kung ano yung trend ng AUDCAD. For example, dito nasa 4-hour time frame na tayo. So, galing siya dito sa resistance, nag-downtrend siya. Ngayon, bumangga siya dito ngayon sa support and nag-bounce back yung market. So, ngayon, ito is uptrend na, going uptrend na to. So, nasabi ko na uptrend kasi for example, ito, galing siya dito, bumaba dyan, tapos umakyat siya dito. Tapos bumaba na naman, tapos umakyat siya. Sa pag-akyat niya, na-break niya itong isang high. High to eh. So ngayon bumaba siya, tapos umakyat ulit. And na-break niya ulit itong high na ito, itong dito. So kaya nasabi ko na uptrend na to. So gawa natin ng fib retracement to going up. So pindutin natin si fib retracement. So, from the low point, kasi uptrend na siya, at itong high point, ito sa pullback, itong red pullback to, bababa yan. Kasi uptrend siya, dapat itong purple line natin nasa ibabaw, kasi dyan yung take profit. So, ito, pag bababa ito hanggang dito sa loob ng golden zone, maghanap tayo dyan ng reversal signal tulad ng bullish engulfing, hammer, inverted hammer, morning star, tweezer bottom. So yan yung hahanapin natin kasi uptrend to. Or yung kahit mahahabang buntot tulad ng mga ganito na candle, mahabang buntot. So meaning rejection. Yan yung hahanapin natin. Tapos basta always always yung tandaan, dapat yung risk to reward ratio nito always 1:2. Pag hindi nakaabot ng 2, no trade talaga tayo dyan. So, magbigay na naman ako ng isang example. Downtrend. Sige, ito. I-analyze muna natin yung market. Ang market is from here, umakyat. Ito uptrend. So, ito downtrend. Ito uptrend. And ngayon, bumaba siya. So, downtrend na to. Nasabi ko na downtrend ito kasi from here to here, nag-pullback siya. Pag pullback niyang ganon, nandito na siya ngayon. So, ibig sabihin, ang itong low na ito, na-break niya. May mas bagong low ngayon. So, malaki ang chance na ito ngayon, gagawa ulit siya ng panibagong low. Around here. So, ganyan din. Ganyan na naman. Hanggang another low na naman dito. Sige, gawa natin ng fib retracement. So, ito yung high natin. Ito yung latest na high. Tapos, ito yung low. Since downtrend ito, dapat itong purple line nasa ilalim. Tulad nito. Kasi dito yung take profit natin eh. So, ngayon, nasa loob na siya ng golden zone. Pag makakita tayo ng signal dyan, like bearish engulfing, shooting star, or hanging man, or kahit tweezer top, or evening star, or yung mga rejection, yung mga mahabang buntot, pwede na. So, mag-trade tayo dyan as long as 1:2 yung risk to reward ratio natin. So, ganito lang gamitin ang fib retracement strategy natin. So, hanggang sa muli.